my best. Huwag masyadong habaan yung mga lesson sapagkat medyo nag-uumpisa ng sumungit ang panahon dahil sa parating ng pagkakas. Salamat po doon sa lesson na binahagi ni Brother Norley. Maganda po yung paminsan-minsan nare-remind tayo na merong nag-aantay na mansyon. Sabi nga ng ating Panginoon doon sa John chapter 14 verse 2. In my Father's house there are many mansions. At tayo'y kanyang ipaghahanda. Ewan ko po, ako nakakapasa sa isang mansion. Kaya ang ma-appreciate ko lamang po yung mga magandang bahay na nakita, napasukan. Kung meron man kayong maalala na nakita ninyo yung bahay na pagkaganda, ang langit po mga kapatid, yung bahay na yun, hindi mo maikukumpare sa langit. Walang-wala po yun. Wala po yun sa kalingkingan ng langit. So, thank you, Brother Nolly, for that lesson. Ang akin pong ipaghahandang lesson sa umagang ito ay isa pong pagpapatuloy doon po sa ating tinatalakay, mga kapatid. I think this will be the last lesson in our series. No, na God's will or God's way. And this is part 2 of that lesson. Actually, ito po ay pang-apat na lesson doon po sa ating series. At isa munang mabilisang pagbalik-tanaw sa atin pong previous lesson. Kung inyo pong makikita mga kapatid, ito po ay noong August 17 pa. No? This is our previous lesson. August 17, ngayon lamang po yung kasunod, part 2. And last August 17, we learned or we studied about God and the problem of suffering. And sa pag-aaral po na yan, ay atin pong tiningnan kung ano ba yung ating pagtanaw sa Diyos kapag ang napag-uusapan o ang topic, ang subject, ay yung pain, suffering, and death. Ibinangon po natin ang isang katanungan na papaano ba natin tinitingnan? Ano ba ang pagkakilala natin sa Diyos kapag ang napag-uusapan ay yung pasakit, no? Paghihirap, kamatayan, panglawan. Paano ba? Ano ba ang approach natin? No? Kasi marami pong mga idea, marami pong mga konsepto ang mga tao pagdating po diyan. Na kapag minsan nasisisi na ang Diyos sa mga bagay na hindi naman po dapat ng Diyos isisipin. Na hindi naman po dapat siya yung may kagagawa. At tinignan po natin dyan sa ating pong pag-aaral na yan na there are causes or sources of suffering in this world. At 4 po yung ating binanggit po dyan, mga kapatid. Ayon po sa pagtuturo ng Biblia. Una po is the natural order of things. Na sapagkat tayo ay nakatira dito sa mundong o sa daigdig na isinumpa, meron talagang natural order ang mundong ito at ang universe. Nabanggit ni Brother Nolly kanina yung universe na ginawa talaga ng Diyos yan. For example, the law of gravity. Alam mo naman yung law of gravity. Kapag ka-violate mo yan, you will suffer. Yung mga vlogger nagpupunta doon sa taas ng building, tapos nahulog. They violated that law of nature, yung law of gravity. Kaya po sila ay
namamatay o nasasaktan. So, first source of suffering is the natural order of things in this cursed world. So, diyan po lumalabas yung mga natural calamities and disasters. Yung mga lindol, sunod-sunod na nangyari po for the past few months or days. Nandyan po yung bagyo. No? Nakita po natin sa balita na kagaya po nito, doon po sa Cebu, nasa lakas ng ragasan ng tubig, wala pong sinasanto yan. Kahit yung mga malalaking bato na sinlaki ng mga sasakyan, sinlaki ng bahay, kaya pong iagos ng tubig yan eh. Nandyan po din po yung volcanic eruption, yung tsunami po na nangyayari, especially doon po sa Japan, and everything else. Sama nyo na po dyan yung mga drought, El Nino, natural calamities and disasters. These are part of this cursed world wherein we live. Kaya nga po natataon yung ating pinag-aralan kay Norley, Brother Norley. Kasi tayo po ay ginawa ng Diyos. Noong umpisa po maganda eh. We are living in the Garden of Eden. Hindi po tayo, yung naunang tao na kanyang nilikha, si Adam and Eve. They are living in the Garden of Eden, where everything is perfect. Yan po. In the beginning, doon nga po sa Garden of Eden, everything is perfect. Pain, suffering, and death does not exist. Sabi nga po doon sa Genesis chapter 1, verse 31, nung nakita ng Diyos, after the creation, nakita ng Diyos, God saw all that He had made, and it was very good. Hindi lamang good, mga kapatid, very good. Napakainam, napakabuti, napakaganda. Subalit, nung nagkasala po sila, when sin entered the world or entered in that garden, it changed everything. Diyan po nag-umpisang isinumpa, curse is the ground, isinumpa ng Diyos ang lupa. Itong mundong ito, isinumpa. The ground or this world was cursed by God. Sabi nga po dito sa Genesis chapter 5 verse 29, ayan po, maliwanag po ang pagkakasabi ng Biblia, the ground which the Lord has cursed. Kaya nung si Adan, at saka si Eva ay pinalayas doon po sa garden, sila ay nanirahan na dito sa mundong isinumpa, where calamities, pain, sorrow, suffering exist. At binasa din po natin yung nasa Romans chapter 5 verse 12, ang sabi po dyan, just as sin entered the world, death also entered. Nung ginawa ng Diyos ang unang tao, ang kanyang design is hindi sila mamamatay. Kaya lang, nung nagkasala, doon po nag-umpisa na magkaroon ng kamatayan. So, again, when sin entered the world, through the sin of Adam and Eve, disobedience nila sa Panginoon, these things also entered and became part of this world and part also of man's existence. Nandiyan na yung pasakit, suffering, sorrow. Siyempre, if you have pain and you are suffering, you will also have sorrow. There are also natural calamities and death. So, pangalawa po, natin pong tiningnan in our last lesson. Second source of suffering is we suffer because of the consequences of other people's actions and mistakes. Nadamay ka lang, kumbaga,
Example po, mga kapatid. No? Example of suffering due to other people's actions and mistakes. O yun pong sinasabi ng iba na bakit yung may mga na-rape? Wala naman silang kasalanan. Those are sufferings caused by other people's actions. Yung nabundol ng nagmamanehong lasing. Sabi, napakabait ng brad. Bakit siya nabundol? Bakit hindi pinigilan ng Diyos? Sabi ko nga po ng ating last lesson, kung pipigilan ng Diyos lahat ng mga kamalasan na yan o lahat ng mga consequences na yan, God is already violating Himself. And this world will become perfect. Perfect na. Wala nang pasakit. Wala nang kamatayan. Wala nang pagdurusa. No? O kung yung parating na bagyo, o yung mga nagdaan pang mga sakuna, kung pinigilan ng Panginoon yan, perfect na itong mundo ito. Hindi na natin na naisin na umalis dito. O ano pa po? Yung may mga nagkakaroon ng lung cancer dahil yung kasama nila sa bahay ay mga chain smoker. O may mga ganun po eh. Magtataka ka. Bakit siya nagkaroon ng lung cancer? Hindi naman siya nagsisigarilyo. Second hand smoke. Bakit? Yung kanya mga kasama sa bahay, yun yung mga smoker. At yun pa ang hindi nagka-cancer. Suffering because of other people's actions. Children suffering because of broken families. Hindi magkasundo yung magulang. Ang nagsasuffer yung mga anak. Children born with abnormalities. Bakit? Kasi, kung anong ginagawa habang nagbubuntis. Andyan yung gustong ipalaglag, hindi nalaglag. Kaya nung ipinanak ng bata, lumpo o may mga abnormalities. No? Consequences of other people's actions. Ito po, naidagdag ko kagabi lang. Yung flooding. No? Yung marami po ang naapektuhan. Marami din ang namatay. Bakit? Sa kagagawa ng mga mga flood control projects na yan. Kasakiman ng ng ilang tao. Pero marami ang nagsuffer. And we also give examples in the Bible of suffering because of other people's actions and mistakes. Una po, yung si Uriah. Nagustuhan ni David yung kanyang asawa, kinuha, nagsuffer si Uriah. Namatay siya. Tapos yung mga firstborn ng mga Egyptians. Kasi matigas ang ulo ng kanilang leader, si Paraon, ayaw pa aalisin yung mga Israelita. Namatay ngayon lahat yung dahil hindi sila sumunod doon sa alituntunin ng Diyos. So, all Egypt suffered because of Pharaoh. Ganon din po yung nangyari sa Matthew chapter 2. All Bethlehem suffered the death of children 2 years old and below. Bakit po? Dahil po sa galit ni King Herod. Isahan siya ng mga wise men eh. Kaya para hindi lumaki yung papalit sa kanya na hari, ipinapatay niya yung mga babies 2 years old and below. Third cause, mga kapatid, or source of suffering is, kung ito kanina, you suffer because of other people's actions and mistakes. Ito naman pong pangatlo is, we suffer because of our own actions and conduct. Example po, nagkaroon ka ng diabetes. Bakit? Matakaw ka eh. Uncontrolled ka kumain eh.
Pasintabi po sa mga nagkaroon ka ng mga sakit. Hindi lang po diabetes. Nagkaroon ka ng mga arthritis gano'n, o kung ano-ano pa. Bakit? Sa kagagawan mo din, wala kang kontrol. O, yung kanina, yung example po natin, yung nagmamaneho na lasing. Ito po, nabundol ka sa isang poste o sa isang kahoy o sa isang building, o hindi ka man namatay, na-paralyze ka. You suffer the consequence of your own actions. Yung mga nagkakaroon po ng lung cancer, bakit? Naninigarilyo chain smoker. Nagkaroon ng liver or kidney failure, bakit? Manginginom Bata pa lang, binata pa lang, nag-uumpisa ng, kaya po sa mga kabataan po natin, maliwanag po ang kautusan ng Biblia, papasahin po natin maya-maya. You will reap the consequences of your act. Meron naman po yung mga naghihirap sa buhay. Bakit? Maagang nabuntis. Hindi nakatapos ng pag-aaral, nabuntis. Kaya mahirap ang buhay. Meron naman pong mga nakukulong. Bakit? Nagnakaw, gumawa ng masama. Diba? The Bible has not failed to give us a warning about the consequences of our actions. Sabi po ni Apostle Paul sa Galatians chapter 6 verse 7 to 8, do not be deceived. Huwag kayong padadaya. God cannot be mocked. Hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. No? Because a man reaps what is. Aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. You will suffer the consequence of your actions. If you sow to the flesh, from the flesh you will reap destruction. If you sow to the Spirit, from the Spirit you will reap eternal. So, nandun na po tayo mga kapatid sa pang-apat. The fourth source of suffering in this world is because of Satan. Yung paggalaw, pagkilos ni Satanas para pahirapan ang mga anak ng Diyos. Kaya atin pong tingnan mga kapatid, yung buhay ni Job. Let us look at the life of Job. If you have your Bibles, you can read with me. But the text is already here. Sabi po diyan, in chapter 1, verse 1 to 3, basahin ko po sa Tagalog. Yung naka-plus po sa ating screen is in English. Sabi po dito, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaki niyaon ay sakdal at matuwid. At natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So, let us take note of the description of this man Job. Ang sabi po, he is blameless. Sa ibang translation po is perfect. Pero, limited po yung ating time ngayon. Ang ibig lang po sabihin nitong blameless is he is doing everything in his capacity to please God. To be blameless na yung kanyang gawain ay walang kamalian sa harap ng Diyos. So he is blameless, he is upright, he feared God. May takot sa Diyos. Kaya siya naging blameless and upright because of his fear of God. And he shunned evil. Umiiwas siya sa masama.
So, napakagandang qualities mga kapatid. So, meron siyang sinasabi po dyan sa verse 2, he had 7 sons and 3 daughters. In verse 3, it was described kung yung kanyang ari-arian. At ang banggit po dyan sa last sentence ng verse 3, he was the greatest man among all the people of the East. Ibig sabihin, siya po yung pinakamayaman. Siya po ang pinakamayaman doon sa lugar ng East. Kung saan po yan, hindi po natin alam, hindi po pinanggit sa talata. Okay? So let's continue. In verse 6 and 7, isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon at magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. So may isang araw that the angels came to present themselves before the Lord. And Satan also came with them. And sabi po sa verse 7, sinabi ng Diyos kay Satanas, saan ka nang galing? At ang sagot po ni Satanas, na magkagayo sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoot parito sa lupa at sa pagmamanik manaog doon. So si Satanas po ay very busy. No? Notice yung kanyang sagot. He is roaming throughout the earth, going back and forth. Bakit po? Bakit siya very busy na nagpapaikot-ikot dito sa mundong ito? There is a verse in 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9 wherein the Apostle Peter gives this advice to the saints. Ang sabi po ni Apostle Peter, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Paikot-ikot. Seeking whom he may devour. Tagalog po, basahin ko. Para mas maliwanag po sa atin. 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9. Sabi po dito ni Apostol Pedro, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Bakit? Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng kanyang masisila. Yun pala yun. Bakit siya nagpapaikot-ikot, gumagala? Bakit? Naghahanap siya ng kanyang masisila. Sino po yun mga kapatid? Alangan namang sisilain niya yung kanya na. Alangan namang ang ititempt niya ay yung mga anak niya o yung kanyang mga galamay o kakampi. Ang hinahanap ni Satanas na kanyang masisila ay mga anak. Nakagaya po nito ni Job. Sabi po, verse 9, na siyang labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang nalalaman ninyo na ang mga gayong hirap, the same sufferings, pero po ninyo. Yun po yung purpose ni Satanas. Na pag-alagala, naghahanap ng kanyang masisila na Kristiyano, na anak ng Diyos. Ito, sisilain ko. Pahihirapan ko to. Kaya sabi po doon sa verse 9, the advice of the Apostle Peter, resist the devil. Be steadfast in the faith.
knowing na hindi lang naman kayo ang nakaka-experience niyan, but these same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Lahat ng mga anak ng Diyos na nakaka-experience ng sufferings because of the scheme of Satan. Yun po ang payo ni Apostle Peter. Be steadfast in the faith. Magtiwala ka sa Panginoon. Tuloy po natin. So, that is in verse 8. Ayan po. Yan po yung sagot ni Satanas. No? Di ba sabi ng Panginoon, I'll go back to Job. Tama po. Doon sa verse 8. Ito po. Sabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang napansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So inulit po ng Panginoon yung description po ni Job doon sa verse 1. Sabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba? Oh. Pag-alagala ka eh. Nakita mo ba yung aking alipin na si Job? Yung aking lingkod. Nakita mo ba yung aking lingkod na si Job? Na walang kagaya niya sa lupa. Eh ano po ang sagot ni Satanas? Ito po. Ito ang sagot ni Satanas. Na pagkagayon sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Does Job fear God for nothing? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik? Sa bawat dako, iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat ng niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukha. Yun po yung reasoning ng Diablo. Anya ni Satanas, naglilingkod lang naman yan si Job sa iyo dahil sa benefit na nakukuha niya sa iyo. Naglilingkod lang siya sa iyo dahil binibless mo siya. Naging pinakamayaman nga siya. Hayahay ang buhay niya. Kaya siya naglilingkod sa iyo. Yun po yung reasoning ni Satanas. Which is also mga kapatid, the reasoning of some people. And also, hindi lang rin po reasoning eh. May mga tao po na naglilingkod sa Diyos kasi it's favorable to them. Magaan ang buhay nila. Sinasabi pa ng iba na kaya ako naglilingkod sa Diyos kasi binibless niya ako. Hindi ako naghihirap. But notice that is also the reasoning of Satan. Sabi niya sa Panginoon, pinaglilingkuran ka lang ni Job because of the benefits that he receives from you. Kaya ang sabi po ng Panginoon, o sige. Sabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas mula sa harapan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ikaw bahala.
Sabi mo, naglilingkod lang si Job dahil sa kanyang tinatangkilik na natatanggap mula sa akin. O di, sige. Ikaw ang bahala. Kalawin mo yung kanyang tinatangkilik. Huwag lang yung kanyang buhay. Kaya umalis si Satanas. So, we can see here, mga kapatid, that God allowed Satan to test you. There's a difference between allowing and causing. Kasi baka iniisip po natin, itong paghihirap na to, ibinigay sa akin ng Diyos. Hindi po ganon. Although, we can read in the scriptures that yung mga anak ng Diyos ay dinidisiplina niya. But that is a different story. Yung mga suffering, pasakit, mga kamalasan sa buhay, hindi ibibigay ng Diyos yan sa kanyang mga anak. Kaya wag po nating isipin na ibigay sa akin. Pagka kayo ay namatayan, ibigay sa akin ng Diyos ito. Kailangan tanggapin. Hindi po. Mali pong pag-iisip yung mga kapatid. And God allowed Satan to test you. We can see here in this example. But there is a limit, mga kapatid. May limit po. Hindi po kayang gawin ng diablo ang lahat ng pag-i-inflict ng suffering without the permission from God. May limit. And we all know what happened to Job. Isa-isahin po natin. Nangamatay po yung kanyang mga pag-aari. Ibig sabihin yung kanyang riches na wala sa kanya. His sheep, oxen, camels were destroyed. Pati yung kanyang mga anak. All his sons and daughters, 10 in all. 7 lalaki, 3 babae. Namatay lahat. Pagkatapos, he was afflicted with painful sores or boils sa ibang translation. O sa Tagalog yata, pigsa. Magkaroon ka nga lang ng isang pigsa sa isang bahagi ng katawan o dito, halimbawa, dito sa siko or sa babayan, sa hita. Iisa lang, mga kapatid, pero iindahin mo yan. Lalagnatin ka. Isang pigsa lang yun. Dito kay Job, siguro lahat ng parte ng kanyang katawan may pigsa. Sabi diyan, from the soles of his feet to the crown of his head. But in all these things, hindi niya sinisi ang Diyos. Even his wife turned against him. Yung kanyang asawa, inaano na siya na talikuran mo na ang Diyos. Talikuran mo na yung Diyos mo. Ayan nawala na sa'yo lahat Tapos, nagtatapat ka pa rin sa kanya. Even his friends accuse him of having sinned against God. Yung kanyang mga kaibigan. And these friends, mga kapatid, if you will read the book of Job, ang idea po ng mga friends is, kaya nagsasuffer si Job because meron siyang kasalanan sa Diyos na mabigat. Yan po yung kanilang logic, reasoning nila. Ang paghihirap ay kabayaran ng kasalanan. Kaya ka naghihirap, meron kang kasalanan. Sabi ni Job, wala akong matandaan na kasalanan ko laban sa Diyos. Hindi, meron. Baka ayaw mo lang aminin. Sabi pa ng isang kaibigan, kung tutuusin, yung dinadanas mo ngayon, hindi pa sapat sa laki ng kasalanan mo sa Diyos. Sabi po nung isa ni, if I'm not mistaken, yung si Bildad. Pero si Job, consistent siya sa kanyang reasoning na wala akong kasalanan sa Diyos. And here is the response of Job to his friends. Sabi niya, I lost my bed. Kinamumuhian ko yung buhay ko. And
Mga kapatid, dito po sa pag-uusap ni Job at saka sa kanyang mga kaibigan, nagkaroon po ng instance dito na sinisi ni Job ang Diyos dahil sa kanyang sinabi. Ito po, hindi naman niya direkta sinabi sa Diyos, kundi magkakaharap sila magkakaibigan. Siguro sa ka ka tuloy-tuloy o paulit-ulit na pagsabi nila kay Job na hindi, may kasalanan ka sa Diyos, kaya ka nagkakaganyan. Sa paulit-ulit na yan, mga kapatid, nagkaroon ng ito si Job na nasagot niya yung kanyang mga kaibigan. Sabi niya, I say to God, do not declare me guilty, but tell me what charges you have against me. Sinabi niya yan sa kanyang mga kaibigan. Does it please you to oppress me? Sasabihin mo ba sa Diyos yan? Huwag nawang mangyari, mga kapatid, na sa ating buhay kapag may nangyaring mga masasakit o kamalasan o ano pa man, masabi natin sa Panginoon o sisihin natin ang Panginoon. Kagaya nito, hindi alam ni Job na ang may akda o may gawa ng kanyang pagdurusa ay ang Satanas. Pero, ang napagbibintangan ay ang Diyos. Marami pa po yan, mga kapatid. But sinelect ko lamang po yung mga para hindi po tayo masyadong tumagal. Ito pa po. In chapter 27, verse 2 to 6, sabi ni Job, kausap niya pa rin yung kanyang mga kaibigan. As surely as God lives, who has denied me justice? Kausap niya ang kanyang mga kaibigan, sinasabi niya na ang Diyos ay ipinagkait sa kanya ang hustisya. Sa Tagalog para mas maliwanag po. So that we can see here. Kasi we can relate to Job because we are human just like him. At muling sinambit ni Job ang kanyang talinhaga at nagsabi, buhay ang Diyos na siyang nag-alis ng aking katwiran at ang makapangyarihan sa lahat na siyang nagpapanglaw ng aking kaluluwa. O, tingnan niyo po yan. Binintang niya sa Diyos yung kanyang kapanglawan, yung kanyang bitterness. Sabi niya, God Almighty has made my life bitter. Yung aking dinadanas ngayon na kamalasan, ang nag-cause, ang Diyos. In verse 5, sabi po niya dyan, I will never admit you are in the right. Scary. I will not deny my integrity. Kasi tinitindigan niya, wala akong maalala kasalanan ko eh. Wala akong kasalanan laban sa Diyos. Kaya lang, bakit ganito? Bakit mo ako ginaganito? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Parang gano'n ang sinasabi niya sa Panginoon. Pero hindi niya dinedirect. Sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan. So, ito po ang pangyayari dyan sa kasaysayan. It is Satan who inflicts the suffering on Job. And Job's friends blames him of sinning against God. And Job, although indirectly, puts the blame on God. Tingnan po natin ang ating mga sarili. Baka kapag minsan, nagagaya na din tayo dito kayo. Nasisisi na din natin ang Diyos
sa mga bagay na hindi siya ang gumawa. Kapag ka sinasabi po natin, sana pinigilan ng Diyos yung para hindi naman namatay yung mga inosenteng tao. Bakit hindi niya pinigilan? Di sana buhay pa yung anak ko. Buhay pa sana yung kapatid ko, kapamilya ko. Paano yung mga inosenteng sanggol na natabunan ng gumuhong building? Bakit hindi pinigilan ng Diyos? Let us be careful with those statements. Bakit? That is ascertaining blame on God. Nakagaya po ng ginawa ni Job. Pero if you will read, nag-mellow down siya pagdating dito sa sa later part of the book. Kapag kakausap niya lang yung kanyang mga kaibigan, nasasambit niya lang yung kanyang frustration siguro. Pero later on, nag-mellow down siya. Especially when God rebuked him. At tingnan po natin yung sagot ng Diyos, But first, yan po. So, it is clear. It was Satan who caused the sufferings, but it was God who gets the blame. So, ganyan po yung nangyayari sa mundong natin ngayon. Lalo na po yung mga atheists, yung mga agnostics, yung mga taong nawalan na ng paniniwala sa Diyos. Kung totoo makapangyarihan ang Diyos, bakit hindi yan pinipili? Kung totoo ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit nangyari yung ganito? That is blaming God for the things caused by Satan. So, tingnan po natin mga kapatid. Makailang, malapit na po tayo matapos. Ito po, God rebuked Job. Sabi ng Panginoon sa kay Job, then the Lord spoke to Job out of the storm. Pagkatapos ng bagyo, nagsalita ang Diyos kay Job. Who is it that obscures my plans and words without knowledge? Sabi ng Diyos kay Job, brace yourself like a man, I will question you and you will answer me. Tatanungin kita ngayon at sasagutin mo ako, sabi ng Diyos. Ang unang tanong ng Diyos sa kay Job, nasaan ka? Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Sabi ng Diyos, nasaan ka nung lalangin ko ang sanglibutang ito? You don't have the right to question me, sabi ng Diyos. Kaya po, anuman ang nangyayari sa ating buhay, we don't have the right to question God. Magpasalamat nga tayo dapat sa Diyos sa patuloy na pagbibigay niya sa atin ng buhay at kalakasan. Hindi ka man mabuhay sa mundong ito kung hindi ka nilalang ng Diyos. Yun pa lamang pagpasalamat mo na sa Kanya. Huwag kang magmalaki na narating mo kung ano man ang narating mo ngayon. Kung hindi ka nilalang ng Diyos, wala ka sa mundong ito. That is why you do not have the right to question God. Kagaya po nito, si Job, hindi niya naman naintindihan. Hindi naman galing sa Diyos yung kanyang pasakit at paghihirap Pero ang kino-question niya, ang Diyos. And there are many people like that now. Sabi pa ng Diyos, doon sa chapter 40, will the one who contends with the Almighty correct him? Iko-correct mo ba ang Diyos? Do we have the right to correct God? Minsan po, ganun po ang thinking ng mga tao. Dapat ganito ang ginawa ng Diyos dyan. Mas matalino ka pa sa Diyos.
Bakit hindi ganito ang ginawa ng Diyos? Do you have the right to correct that? Kaya sumagot si Job nung na-realize niya na siya ay mali. Sabi niya, I am unworthy. How can I reply to you? I put my hand over my mouth. I spoke once, but I have no answer. Twice, but I will say no. Hindi na po ako magsasalita. Why? Na-realize niya na mali siya. Wala siya sa posisyon para questionin ng Diyos. Again, the Lord spoke to Job. Ang sabi ng Diyos, would you discredit my justice? Would you condemn me to justify yourself? Ayan po, mabigat na pananalita mula sa Diyos. Iko-condemn mo ba ako para i-justify yung sarili mo? Which is, ganyan po ang madalas na ginagawa ng tao. Para i-justify yung kanilang sarili, isisisi ang Diyos. Ganito kasi, dapat ganito. Ang Diyos kasi, parang si Eva, mga kapatid, parang si Adan in the garden. Remember? Nung kinonfront siya ng Diyos sa kanyang kasalanan, ano ang sabi ni Adan? Yung babae kasi na binigay mo sa akin nasisi pa ang Diyos. Binigyan na nga siya ng companion. Sinisi pa ang Diyos. Binigyan mo kasi ako ng babaeng kasama Kaya ako nagkasala laban sa iyo. And this is the reply of Job. Kasi nagrepent na si Job. Nagsisi sa kanyang pagkakamali. Ang sabi niya, Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. My ears have heard of you, but now my eyes have seen you. Ibig sabihin po, ngayon naiintindihan ko ng Panginoon. Naiintindihan ko na hindi ko alam ang lahat. May mga bagay sa mundong ito na hindi ko man maiintindihan o hindi ko malalaman ang kasagot. At yan ipapasayo ko na lang. And that is how it is, mga kapatid. May mga bagay talaga dito sa mundong ito na hindi natin kayang sagutin. Na ang Diyos lamang ang tanging nakakaalam ng sagot. Kaya ipasa Kanya na lang natin yung kasagutan. Ang mabuting gawin natin, just like Job, to repent and entrust everything to God. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. So, I think sa pag-aaral na ito nagkaroon tayo ng kahit papaano, mga kapatid, konting kalinawan tungkol po sa pamamaraan ng Diyos pagdating po sa usapin ng pain, suffering, sorrow, and death. And kung meron pa po kayong karagdagang katanungan o meron kayong gustong itanong, i-PM nyo po ako. I do not promise na masasagot ko po lahat ng katanungan, pero I will try my best na sagutin para po sa pagpapatibay, ikalalakas ng ating mga pananampalataya. And before I end my lesson, mga kapatid, gusto ko lamang pong idagdag na although may mga bagay na hindi natin masasagot, at minsan humingi tayo ng kasagutan sa Diyos, hindi tayo nagkakaroon ng kasagutan, isipin po natin na ang Diyos ay hindi malayo, kundi nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman natin. At siya ay natatouch yung kanyang
pakiramdam, yung kanyang feelings. Kapag tayo ay nasasaktan din ng Diyos. He feels our pain and He is willing to, more than willing, to help us go through our pains and come out with faith stronger than ever before. So, maraming salamat po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po'y magpapatuloy. Pasensya na po at medyo napahaba yung aking lesson. Tayo po'y awit ng isang hymno and then Brother Norley will lead us with the Lord's Supper. Siguro ako na lang